Boss Bad, sa ginawang kasamaan ni Risa, kulang pa yan. Kailangan pagbayaran niya mga kasamaan na ginawa niya. Eh, pagbabayaran naman talaga niya, pinakamalaki pong pagbabayad niya sa kasalanan niya. Yan po, pagka si Pastor Kibuloy po ay nakalaya dahil bumaliktad. Dahil bumaliktad yung kanyang, sa tingin nyo ba, ano? May mangyayari dyan sa demanda niya sa mga vlogger? Wala naman. Hindi ako naniniwala na papatulan ng korte yan. Alam mo kung bakit di ka dinidemanda ni Risa? Bakit? Boss, anong pwedeng mangyari sa first and third na complain nila? First to third na complain nila para kay BP. Refile pwede ba? Fourth complaint nga po yung pinirmahan nila eh. Di ba? Fourth complaint. Pag yan po na-dismiss, hindi na po yan. Dapat bagong kaso na. Dismiss na nga eh. Dahil ang magiging headline, Senator Risa Ontiveros dinimanda si Badong Aratilis. Parang lokohan lang na Sir Bads, lokohan lang naman itong ginawa niya talaga eh. Pustahan tayo, walang matutuloy dyan sa kaso niyan. Lahat nga ng dinidemanda niya, si Libayan. Tignan yung katwiran ni Libayan. Ano ang sinabi ko na nakakasira sa'yo? Si ganun din si Trixie, mga attorney na dinimanda niya o sinama niya sa reklamo. Ano yung sinabi ko na kasinungalingan o hindi totoo? Yung pala, pinakita ni Auntie Claire na list of drug-free barangay Kalahati, puro blanco. Eden Santos made Claire Castro uneasy. Correct. Dahil ang magiging headline yan. Boss Bas, nakita mo yung balita ni Eden Santos sa Net25 na yung pinamimigay na lista ni Auntie Claire sa drug-free ay 1 page lang. Tapos yung sa likod, puro blank na bind paper. Bond paper. Ganun talaga eh. Sana yung scammer. Sabi nga ni BP Sara, talaga tong gobyerno na to, scammer eh. Boss Badge, yung 3% ni Risa, si Bam Keiko at siya lang ba yun? 3% yun, hindi 3%. Naawa ko kasi 3 na lang sila tapos tinabla pa siya ng 2 at tahimik pa yung 2. Hindi nagsasalita. Parang putya. Project ng project si Risa Ontiveros na lumakas kami, nagpanalo kami, ang tataas ng rating nila. Yung Akbayan, number 1. Sabay hindi ka pala susuportan. Kawawa din eh. Magkaiba daw ang report ng PIDEA, boss, sa pinakita na report ng Malacanang. Alam niyo po, kahit po naman ipagmalaki nila na drug-free ang mga yan, kailan po ba nagsimula yung pagiging drug-free niyan? Okay nga po yun eh. Yun nga po yung patunay na kung tinuloy nyo lang sana yung ginawa ni Tatay Digong, maganda na sana ang Pilipinas. Di naman po yan yung yung war on drugs Tatay Digong. Di ba? Nakuha nyo po ba yung point? Kung tinuloy mo lang sana yung ginawa ni Tatay Digong, maunlad na sana tayo ngayon. Hindi po yun. Kita mo lahat ng pinagmamalaki nila na pwede, di ba? Yung pinaliwanag pang maigi ni BBM, parang hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng subway, no? Yung parang trend na napapanood natin sa sine. Di dapat kawan. Boss, sabi ni Llama sa isang talakayan, akala ko ba nakidnap tapos bring him home? Meron bang kinidnap na babalik sa kidnappers? Tingin nyo papayag kaming ibalik yung mga may kasong crimes against humanity? Ang tanong ko naman, may bilang ba siya?
Isa ba kasama kinonsulta ba man lang siya ng mga nangindak? Yan yung problema sa mga dilawan, eh. Feeling nila may bilang pa sila, feeling nila sa tingin niyo ba kinonsulta man lang yan ng mga general ni General Torre? Wala naman siyang bilang kahit ba magdadakdak yan, eh, para lang siyang yung isa pa yung dakdak din ng dakdak, yung dating tauhan ni Leni, si Barry Gutierrez. Pareho lang po sila. Kaya po sila naiimbitahan pa rin hanggang ngayon, imbitado pa rin sila sa mga anong tawag natin diyan, sa mga media. Eh, pare-pareho silang dilawan ng mga media, eh. Alangan namang imbitahin nila mga Duterte vloggers. Alam niyo po sa totoo lang, kung kayo nanonood ng Birada, hindi naman po sa pag-angat ng bangko, eh di hamak naman mas magagaling yung mga vloggers na mag-analyze kaysa diyan sa mga yan. Lalo na yung Badong, putang lupit. Salita ng salita, salita ng salita. Akala mo naman pinakikinggan sila ng Malacanang. May sariling diskarte yung Malacanang, sinasawsaw nila yung sarili nila. Alam niyo yun? Alam niyo hindi ka naman kasama. Tapos nakikituwa ka pag kami nangyari kay Tatay Digong. Eh kayo nga nung ewan ko, nung Vice President nga si Leni, wala naman kayong nagawa, eh. Ngayon pang wala kayo. Wala naman kayong papel, eh. Ganun lang sinasagot yung mga yan. Hataw mga bira nyo kanina sa Birada, boss. Tuloy lang, birahin nyo sila. Ang Pilipinas ngayon, hindi drug-free, kundi free na ang drugs. Ganun talaga, wala talagang loyalty kasi ganun din si Rizal. Correct. Tama. Yan. Boss Buds, boss, pwede na raw natin inumin yung maduming tubig pag nilagay sa magic timba. Pwede Boss Badong for ombudsman. Ay po tayo pwede ron. Kinakailangan doon, abogado ka. Si Llamas parang si Naruto, ang daming clone sa iba't ibang channel. True ka po, gusto ko yung team nyo, Birada. Wala namang mga katuturan mga pinagsasabi sa totoo lang po. Lagi lang po sila naimbitahan kasi mga kapartido nila, yung mga bilib na bilib sa kanila. Simple-simple lang naman yung mga sinasabi ng mga yan. Karamihan, invento lang. Yung mga analysis naming mga Duterte, yun yung mga mas kaya lang dahil nga hindi kami po kinami ko na. Kumbaga nakasanayan na pag may mga susuriin, iimbitahin na yung mga may-ari ng mga kumpanya ng mga lintik na. Boss Bad, sabi ni Mike Abe sa vlog niya, si Torre daw pwede nang tumakbo bilang senador sa 2028 kasi kilala na daw siya ng mga tao. Eh bakit hindi patakbuhin nyo nang ma-realize niya na wala siyang bilang din? Baka mas marami pang boboto kay Models of Manila. Si Mike Abe, sa totoo po, sila yung ano yung talagang yung traditional na mga press na nagbabasa lang balita. Nakita na namin yan na sila lang yung mukha ng balita. Pero behind, marami talagang mga binabasa lang nila. Yun po yung proud ako sa Birada Aguila. Hindi po kami simple nagbabasa lang ng balita. No? May balita kaming binabasa. May balita kaming pinanunood na pinaghirapan ng mga researcher, writer. Makikita mo talaga no? Ng mga tunay na utak ng mga kaya karamihan ng mga reporter, hindi ko po sinabing lahat kaya po karamihan ng mga reporter hindi po marunong magsuri.
Kasi sanay sila na nagbabasa lang ng mga balita na ginawa ng kanilang mga writer, na ginawa ng kanilang mga producer. Na-appreciate ko yung mga writer, producer, yung mga staff, yung mga engineering. Kasi sila talaga yung show, eh. Kami ang pagkakaiba lang, dahil mga komentarista kami, buti nga nabago na, eh. Dati kasi, putya para na kaming magiging pangkaraniwang press na lang, eh. Kasi may mga guest din kami. Ano yan, bakit yung gumugulo sa isip ko, eh. Ano pagkakaiba namin sa press? Eh, yun din yung ano nila, yun yung tingin nila. Dapat iba kami dahil mga komentarista kami.